is not to be used for personal benefits. Sa to pa ang pagkapangulo, dili kini gamito nato aron ma-benefited ang atong pamilya, no? So rule number 1, mga igsoon, mahitungod sa pagkapangulo is leadership is not to be used for personal benefit. Praise God. Og ato gining hinumduman kanunay nga matud pa rin sa verse 1, and he also said to his disciples, there was a rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. Sa ito ba, iyahang giwaldas ang anak kaniya. Giwaldas niya. Ano sa may giwaldas? Ha? Iyang giusik-usikan, mga igsoon. Giusik-usikan niya. Busa, ang iyang pagka-leader, iyang gigamit para makadawat siya og benefits. He forgot that leadership is about giving, not getting. Leaders lose the right to be selfish. Sa ito bang usa ka leader, mga kaigsuunan, naasa diha ang iyang kinaiya sa paghatag, na ang iyang kinaiya diha sa pagtabang, ang iyang heart na diha. Dili man bud pasabot nga kalimtan nato ang atong pamilya. First, ang atong yung family. Muna, mga kaigsuunan. Pero kung mugubiyan na kita sa atong gitawag og pagka-leader na malimtan nato, no, ang atong katungdanan nga di ay ang pagka-leader is all about giving, not getting. So leaders lose the right to be selfish. Nawala na gid makaigsunan ang atong pagkahakog niining basta usap ta ka leader. So leadership is not to be used for personal benefits. Number 2, he learned that a leader cannot hide his heart. So leadership rises or falls to the levels of the leader's integrity. Leaders are vulnerable. Mga igsoon, the rises and falls of a leader is according to the leader of his leader's integrity. Kanang atong integridad, ang atong disiplina sa atong kaugalingon nga magpabilin nga ang atong integrity, mga igsoon, ang integrity sa usa ka leader. Mo kini ang gitawag og nag-grounded kini maong leader nga gisgutan diri. Matud pa diri sa verse 2, so he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. So na-disqualify siya sa iyang pagka-leader tungod kay giwaldas niya ang mga butang nga anak kaniya. Makaapekto ni sa atong kinabuhi, mga igsoon. But let us also understand that leaders are vulnerable. Ang temptation sa usa ka leader dili basta-basta. Sa balaang kasulatan, si Moses, si David, si Samson, ug uban pang mga leaders, nagatubang sila niining dagko nga mga temptations, mga kaigsuunan. So in one way or another, the experience kining gitawag nga vulnerability. Vulnerable sila. Open for any attacks, mga igsoon, sa temptations. Tungod kay dili basta-basta ang ilang sitwasyon, mga kaigsuunan. Nagmagnet kini sa daghan nga mga tao. Nagpa-attract kini sa daghan nga mga tao. But leaders, let us understand the importance of leadership, the importance of integrity. Hallelujah! Ang Ginoo maluluyon, mga kaigsuunan. But in this story, dunay gipasabot sa Ginoo nga he was removed. This unfaithful steward was being removed from his position.
Number 3, mga kaigsunan, about this lousy leader was proactive in facing problems. Kung atong basahon ang verse 3, then the steward said within himself, "What shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig. I am ashamed to dig. I have resolved what to do, that when I am put out of the leadership, they may receive me into their houses." Daghan mga kaigsunan nga, usahay ang atong mga problema atong likayan, but remember that good leaders aren't afraid to face reality. Unsa may reality nga nahitabo sa atong kinabuhi, kanang tinuod nga nahitabo sa atong kinabuhi, dili nimo na kahadlukan nga atubangon. Kay mo kanang usa ka leader, matubang siya, no? Matubang siya sa mga problema. Kung imo nang likayan the same problem tomorrow nga imong ma-encounter. So, unsa may problema karon, you face it for today. Deal it for today. Nga naman, tungod kay ang usa ka leader matubang gayud unsa may iyang mga problema. Dili pwedeng mutago siya gikan sa iyang problema. Number 4, understood the value of leadership. Nasa verse 4 nga ito mabasa diha nga ingon niya, "I have resolved what to do, that when I am put out the stewardship, they may receive me into their houses." So mga kaigsunan, ang relationship is lasting. Muna importante, kinahanglan atong mavaluehan ang relationship. Ingon niya, he utilized the relationship he had developed already. He received a return of his investment. Praise God. Bisan tuod siya, mga kaigsunan, na disqualify siyang pagka-leader, pero dili gihapon malimtan ang iyang investment, ang iyang nahimo. Kay usahay mga kaigsunan, ang mga tao masipyat ka og kasa ang tibuok tuig sa imong pagkamaayo, pila ka tuig nimong pag-amping, nawala, natabunan sa usalang kasayop. So mga kaigsunan, iyang navaluehan ang leadership diha sa pag-establish og relationship. Nga naman, tungod kay nga niya, akong i-resolve kini mga problema. Okay? Haron madawat po ko niya sa ilang mga panimalay. Maulaw na siya magpakilimos, maulaw na siya mutago. So mga kaigsunan, iyang valuehan unsa di ka-importante ang relationship. So mga igsoon, usa sa alagad sa Ginoo miingon sa kuha, "Rudy, ati man na imong pamilya kay maunay muunong nimo." Mga igsoon, daghan ng mga tao mo saad ka nato. Pero let us remember nga ang atong family mao ni magpabilin sa atong kiliran. So love your family, love your children. Establish close, intimate relationship in the family. Let us value relationship in the family. Mga igsoon, mo kini ang ato ang giran, ang family altar. So, kung makastart ka sa family altar sa imong panimalay, ang relationship, I think, may establish kini mga igsoon. So, let us understand that relationship is lasting. Usahay, very expensive. Naman, pag-establish ang relasyon, very expensive, no? Nag-involve sa atong finances, sometimes, atong time, atong effort, sa atong heart. Nag-involve kini. So, mga kaigsunan, let us understand that relationship is important. And this is lasting. Muni ang magpabilin. Mawala man ang imong mga kabtangan, mawala man ang imong balay, mawala man ang imong mga sakyanan, ang bahandi nga na kanimo mawala man, pero kadtong mga tao nga imong naka-invest kag time, money and effort aron sa pag-establish ang relationship, mao kadtoy magpabilin sa imong kinabuhi. Og ako nagtuo nga the first people will stay beside you during hard times is your family. So let's value our family, the relationship in the family.
Praise God. Yabot man ang takna sa mga pagampo. Hallelujah. Magampo ta mga igsoon. Unsa may problema sa pamilya, sa may problema sa imong kinabuhi, maghimo tag pagampo ngadto sa Ginoo kay walay imposible sa Dios. Ang imong buhaton itapion imong tuong kamot sa imong dughan. Duyog kanako sa pagtuog pagampo sa buhi nga Dios nga magapanalangin siya kanimo. Magampo kita. Labing gamahanan nga Dios, amahan nga walay katapusan. Daghang salamat nga ang imong grasya mudagaya sa among kinabuhi. Labi na niyo among makaigsuonan nga nagpatubang sa daghang mga problema. Tagay sila kagaan, tagay sila buhing paglaom, bag-ong kusog, bag-ong pananahon para sa ilang kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa mga katawhan nga nitabang, mga katawhan nga nialalay aron ma-strengthen Ginoong Dios ang iyang kinabuhi ug magpadayon sa buluhaton. Panalangini ang among kaigsuonan nga karon nagadagan sa pagka-barangay captain, mga barangay councilors. Salamat nga ikaw nagapanalangin niini nga barangay level nga elections nga dunay peaceful and order elections. Daghang salamat Ginoo. Muna mong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen. Praise God. Igsoon higala, nagpasalamat ako sa Ginoo nga nagapaminaw ka o gayo kalimot. Sultihi ako nining sinahona giunsa ka pagpadalangin sa Dios, imong panglawas, imong pamilya, imong negosyo. Isulat kining maong cellphone number 0919-819-7708. Akong Osmond mga igsoon, isulat lang kining maong number. Kanya text silang ko, no? Text. Pwede kang matawag sa 0919-819-7708. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini si Pastor Rudy Isik, ang Senior Pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Magaingon nga magkita-kita karong buntag dito sa Throne of Grace. Alas 9 magsugod ang takna karong buntag. Daghang salamat. God bless you all. Bye-bye. Because His King, Jesus Christ, the Son. Number 1. RMN ay isa ring network na number 1 muli sa Iligan. DXIC 711